Mga akdang tuluyan sa panahon ng katutubo. Alamat. Sa sinaunang panahon, ang mga Pilipino ay mayroon ng kalinangan at tradisyon. Pinatutunayan ni Padre Pedro Chirino, 1557-1635, isang Espanyol na pari at mananalaysay na naglingkod bilang isang Heswitang misyonero sa Pilipinas na bago pa man dumating ang mga Kastila ay marami ng mga Pilipino ang marunong bumasa at sumulat. Ipinahayag din niya na may 300 manuskrito ang sinunog ng mga Kastila upang mapabilis ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. Totoo na maraming uring panintikan tayo na nagpasalin-salin sa bibig ng ating mga ninuno ng mga kwentong bayan, awiting bayan at karunungang bayan. Dapat isiping ang mga Pilipino ay naging Pilipino mula noong 1600 taon. Subalit, bago naging Pilipino ay may mga tao na ritong may kakayahang bumasa at sumulat sa sariling baybayin o alpabeto at may sariling kalinangan at kabihas ng kauri at katulad ng sa mga Malaya, Indonesyo at Malayo, Polynesyo. Ang ating panitikan ay may dalawang uri, ang tuluyan o prosa at ang patula o poetry. Sa araling ito ay tatalakayin natin ang akdang tuluyan sa panahon ng katutubo. Ang tuluyan o prosa ay malayang pagsasama-sama ng mga salita sa loob ng pangungusap. Ito ay nasusulat sa karaniwang takbo ng pangungusap o pagpapahayag. Ang unang halimbawa ng akdang tuluyan na ating tatalakayin sa panahon ng mga katutubo ay ang alamat. Ang alamat ay isang kwentong maaaring kathang-isip lamang o may bahid ng katotohanang tumatalakay sa pinagmula ng isang bagay, lugar, pangyayari o katawagan. Karaniwan nang nakapaloob sa isang alamat ang kagitingan o kabayanihan ng ating ninuno. Isa-isahin natin ang mga katutubong nagkaroon ng ambag o nagdala ng alamat sa Pilipinas. Ang una ay mga Indones. Sila ay may kabihas ng higit sa mga Negrito. Mayroon din silang mga epiko, mga pamahiin at mga bulong na pangmahiya. Sumunod ang mga Malay ay ang unang pangkat na siyang mga ninuno ng Igorot, Bontok at Tinggianis. Sila ay may pananampalataya at awiting panrelihiyon. At ang sumunod na nag-ambag ng alamat ay ang mga Arabe at Persyano. Sila'y mga biyaherong dumayo at nanirahan sa katimugan ng Pilipinas mula ng taong 890 AD hanggang 1200 taon. Sa Mindanao at Sulu sila nagsipanirahan. Hindi lang alamat ang naiambag ng mga ito sa panitikang katutubo, kundi ang dula, epiko at mga kwentong bayan. Ang alamat ay karaniwang tumatalakay sa mga katutubong kultura, kaugalian o kapaligiran. Ito rin ay tumatalakay sa mga katangiang maganda tulad ng pagiging matapat, matapang, matulungin at sa mga katangiang hindi maganda tulad ng pagiging mapaghiganti, kasakiman at mapanumpa. Ngunit sa bandang huli, ang kwento ay kinapupulutan ng aral para sa ikabubuti ng iba. Sumasalamin din ito sa kultura ng bayang pinagmulan nito. Ang halimbawa ng alamat ng mga Pilipino ay ang alamat ni Bernardo Carpio. Sinasabing siya ang lumilikha ng mga lindol. Maraming bersyon ng kwento hinggil sa kanya. Ang ilang bersyon ay naglalahad na si Bernardo Carpio ay isang higante na sinusuportahan ng malalaking mga bakas ng paa na ipinapalagay na naiwan niya sa bulubundukin ng Montalban, Pilipinas. Ang ibang mga bersyon naman ay nagsasalaysay na kasukat siya ng isang karaniwang tao. Subalit, ang lahat ng mga bersyon ng kwento ay sumasang-ayon na mayroon siyang lakas na kahalintulad ng kay Hercules. Ito naman ang ilang sikat na alamat sa Pilipinas. Ang alamat ng pinya. Ang alamat ng Pilipinas. Alamat ng palay.
alamat ng bahaghari, at alamat ng ampalaya. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat!